salamat po sa iyong awa at abag sa aming pong mga buhay. Tunay o Diyos na sa hapong ito, mula sa aming pag-awit at pagbigay ng mga pagpupuri sa inyo, ang aming pong panalangin ay samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, sapagkat inaamin po namin, Panginoon, kulang po kami sa karunungan, hindi po sapat ang aming pong pag-unawa sa inyong pong mga salita. Kaya sa tulong po ng iyong banal na Espiritu Santo, ito po ay aming mauunawaan at may isa sa buhay. Kayo po ang mangusap sa bawat isang nandito ngayon, mula sa mga kabataan, nanay at katatayan, Panginoon. Kayo po ang may kapangyarihan na mangusap sa kalapong mga puso at sa kalapong mga buhay. Salamat po, Ama. Lahat po ng ito ay habag lamang po ninyo at dinalakila po namin kayo sa hapong ito. Pangunahan niyo kami, samahan niyo po kami, pagitnaan niyo po kami, ipararas niyo po sa amin ang kapangyarihan at kadakilaan po ninyo. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, muli ho, isang magandang hapon sa inyong lahat. Pwede pong pakilitaan po ng inyong pong mga katabi at say hi and kamusta. So, batiin niyo naman po sila at bigyan ng mga magagandang salita na sila ay magaganda, mababango, pogi. So, salamat sa Lord sa inyong pong pagparito sa hapon po ito at pagpalahin po ang inyong pong pagparito. Alam ko po, marami yung iba ay merong trabaho o gawain sa bahay, pero pinili pa rin pumarito para bigyan ng pagpupuri ang Diyos. Amen po? Amen. Kaya ako, naniniwala po ako na wala pong ibang dahilan kung bakit nandito po ang bawat isa, hindi ang alalahanin po ang Diyos sa ating pong mga buhay. And ngayon po, dito sa hapong ito, mula sa ating pong pamagat, tingnan po natin kung sino po ba o ano po ba ang klase ng tao ang masasabi po natin ma-pride. So, ang pride, ito po yung usapin patungkol po sa sarili. Sila yung mga taong sinisentro lamang ang kanila pong mga sarili, hindi po iniisip ang iba. Sila po yung mahalaga lang kung ano ang mas pabor sa kanila, mas maganda po sa kanila. And minsan, sila po itong mga taong nagtitiwala lamang sa kanila pong mga sariling lakas, sa sariling karunungan, and sa sarili kung anong meron po sila. And minsan sila rin po itong may mga ugali na nag-crave ng attention po ng ibang tao. Gusto pong ma-recognize kung ano po ang kanilang pong ginagawa o kung sino po sila. Kaya sabi nga dyan, nais din po nilang ma-praise galing po sa iba. And sometimes ay nagmamayabang sa kung ano ang ginawa or nagawa po nila. Yan po ang mga taong pride. And ayaw po ng Diyos ng taong mayabang. Yan po ay hindi po maganda, kundi sabi ng ating Santiago 4 verse 16, yan po ay masama. Maliwanag na sabi ko sa atin, and yung mga bagay na yun, kung tayo po ay may pag-uugaling mapagmalaki o mapagmataas o mapagmayabang, lahat na sinabi, ikaw po or tayo ay makakaranas po ng pagkabagsak kasi kinamumuhian po ng Diyos o ni Yahweh ang lahat po ng mayayabang. And balang araw ay meron pong darating po sa kanilang pagbagsak. Sabi po ng ating Proverbs 16 verse 5. And ganoon din sabi po ng ating verse 18. Ang mga kapalaluay humahantong sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. So dyan po sa verses po na yun, napakaliwanag na ang mga mayayabang na tao or may mayabang na kaisipan ay darating ang panahon na sila po ay babagsak. At alam niyo po ba na sa ating pong Biblia, ang pagiging mayabang ang unang nakumit po na pagkakasala. So kaya naman titingnan po natin, may mga tao po akong binigay po or nilagay po dito sa ating pagbubulay-bulay ngayon, mula umpisa hanggang bukas, na mga taong may maayos na buhay, and talaga namang kagalang-galang, pero minsan po silang nagmayabang, pero naka-experience po sila ng pagkabagsak. Kaya kung titingnan po natin, yung sinasabi po natin, ang pagiging mayabang ang naging unang kasalanan sa ating pong Biblia, walang iba kundi yan po ay gawa ni Lucifer. Kung mababasa po ninyo sa inyo pong mga Bible, na may nagsasabing morning star, the son of dawn, yan po ay hindi si Jesus. Yan po ay si Lucifer. Yan po ay makikita po natin sa Isaiah 14 verse 13 hanggang 14. Ito po ang kanyang sinabi sa kanyang pong sarili. Kasi alam po natin yung background po ni Lucifer, siya po ay ang
leader ng nag-worship po sa Lord. Pero minsan niyang naisip, sabi niya, I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mountain of assembly, on the outmost heights of Mount Zaphon. So, verse 14, ganyan din po ang kanyang pagkasabi na gusto niyang maging mataas kaysa sa Diyos. Sige po, Tagalogin po natin ang kanya pong sinabi para lubos po natin maunawaan. Sige, basahin po natin itong Tagalog po natin. 1, 2, 3, go. Aakit ako sa langit, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono, uupo ako sa ibabaw ng bundok, matagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. So again, si Lucifer po ang nasabi niyan, na minsan naghangad na maging mataas tulad po ng Diyos. Isa siyang worship team, pinaka-head po ng nagbibigay pupuri sa Panginoon. Pero ano pong consequence sa kanya pong kaisipang gusto niya maging katulad po ng Diyos? Gusto niya po maging mataas din po sa Diyos. Yan po ang kanya pong kinahinatnan. Siya po ay binagsak po ng Diyos mula sa langit. Siya hinulog po sa lupa and nilagay po sa mundo ng kamatayan. Kung babasahin po natin yung ating pong verse 12 and verse 15, sabi diyan, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. And verse 15, ngunit anong nangyari? Nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kailalimang walang hanggan. So makikita po natin sa simula pa lang ay ang pagiging mayabang nagkaroon na po ng katotohanan sinasabi ng ating Biblia na magkakaroon po ng pagkabagsak. Kaya ho, ano pong naisip paalala ho niyan sa atin? Walang iba kundi pagkaingatan natin ang ating mga puso, sabihan, against sa pag-angat ng ating pong mga sarili. Walang masamang mangarap na maging mataas tayo sa buhay. Pero kung ang ating pangarap na yan ang magbigid sa atin para po pangunahan ang Diyos sa ating pong mga buhay, yun po ang masama. Amen? Kaya ho, yes, walang masama na mangarap na maging maayos, maging maganda ang buhay mo natin. Pero sabi diyan, submit every desire and give to God for His glory. Hindi po para sa ikaka-glory ng ating pong mga sarili. At ang susundan po natin, ang nagpakita rin po ng kayabangan na naghangad na maging katulad po nila ang Diyos. Kilala niyo po ba yan? So, naniniwala po ako na alam po ninyo kung sino po yan. Yan po ang unang taong nilikha ng Diyos. At sino po ba sila? Sila lang naman ang taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang pong wangis. Bukod po doon ay lubos po silang pinagpala ng Diyos. Bakit po natin nasabing lubos po silang pinagpala? Bukod sa kawangis po nila ang Diyos, sila po ay binigyan ng kapangyarihan, pangunahan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kung iisipin po natin ang mga tao ito, saan po ba sila nagmula? Mula po sila sa alabok at inaapak-apakan lang ng mga hayop po yan. Diba? Pinakamababa kung iisipin po natin alabok. Pero sila ang binigyang kapangyarihan ng Diyos na lahat ng nilikha, sila po ang mangunguna po doon. Sila po ang mag-lead po doon. Pero, isang araw, ay ito po ang ipinasok ni Satan sa kanila pong isipan na kanila naman pong kinagat. Sabi ni Satan sa kanila, yung pinagbabawal ng Diyos na kainin sa sobrang dami ng prutas na doon sa Garden of Eden, isa lang yung pinagbabawal ng Diyos. Pero binulungan sila ni Satan, yung babae. Anong sabi sa kanila? Pag kinain mo yan, mabubuksan yung mata mo, and magiging katulad yung Diyos. Maging para kang Diyos pag kinain mo yan. Pero makikita mo natin kung ano pong naging consequences po dyan. Pinalayas po sila ng Diyos doon po sa Garden of Eden, kung saan napakasaganang lugar. Kung sa napakasagana, nandoon po ang presensya po ng Diyos. And bukod sa pinalayas po sila, nahirapan po sila sa paghahanap buhay at nahirapan yung babae sa panganganak. Si Lord po mismo ang gumawa po niyan sa kanila. Basahin po natin ang Genesis 3 verse 23. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Sa Tagalog po,
Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbukal o lupang kanya pinagmulan. So, nung inaarap ko ito, sa akin pong paggulay-gulay, si Lord hindi po siya nagdalawang isip na paalisin po itong tao na kanya pong nilikha. Pakita mo natin ang pagbagsak po nila, pero hindi po sinabi ng Diyos, pag pinaalis ko sila, pag pinalayas ko sila, wala nang mga alaga sa ministry na meron. Wala nang mag-aalaga sa mga kahayupan, sa mga puno na nandito. Pero hindi po yan inisip po ng Diyos, sapagkat yan po ay hindi po gawa ng Diyos, kundi choice po nila na gawin ang bagay po na iyan. Kaya sometimes, yung pagiging pride, yan po ang mag-lead po sa atin para hindi po sundin ang Diyos. Kundi sundin lang kung ano ang gusto po natin. Kung ano ang mas maganda lang sa paningin po natin. Kung ano po ang mas makaka-meet ng ating pong mga physical na kagustuhan. Sabi diyan, minsan ito rin ang nag-lead po sa atin para mas mapalayo po tayo sa Diyos. Sila ho napalayo po sila sa Diyos. At sundan po natin ang halimbawa na minsan nagmataas po sa ating pong Biblia. Ang mga tao, gumawa po sila ng tower po iyan. Tower, sapagkat ang hangad po nila, sabi ng ating verse 4 sa ating chapter 11, kung maalala po ninyo, ito po ang sinabi po nila, halikayo't magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Yan po ang naging hangad po nila. Sa kanilang mga salita ay makikita mo natin ang pagiging mayabang. Gusto nilang maging kapantay din ang Diyos, kaya gumawa po sila ng toring hanggang langit. Pero makikita mo natin kung anong naging consequences po niyan, kung anong pagbagsak po nila sa paghangad po nilang maging kapantay ang Diyos din. So dahil dati isa lang yung language, sabi ng ating Biblia, pero dahil po doon, nagkawatak-watak po sila. And again, si Lord po ulit ang may gawa niyan. Babel at tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginuho ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So makikita ulit natin at gustong ipaalala sa atin sa hapon po ito na ang pagiging mayabang, sabi diyan, in unity without God leads to division and confusion. So yan ang nangyari po sa kanila. Kaya naman sa lahat ng ating pong plano bilang nandito ngayon ay nais ipaalala mo sa atin ng Lord. Again, wala pong masama na maghangad na mapapuli ang ating pong buhay. Pero kung sa paghahangad po na iyan ay mawala sa sentro ang Diyos, yun po ang magiging masama. Kaya kung nais pong paalala sa bawat isa sa atin sa hapon pong ito, siguraduhin po natin that God is the center of every plan. Amen po ba? Sa lahat ng plano ng ating pong mga buhay, sana hindi po mapangunahan dahil sa gusto lang natin, dahil sa ating pong mga sarili, kundi sentro dapat ang Diyos. At sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pagkilos, hindi po tayo kilos para sa ikakaangat po natin, kundi para po sa glory, sa pangalan po ng Diyos. Amen po ba? Sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pag-aaral, o kung ano man ang ginagawa po natin sa ating pong pang-araw-araw po na buhay, ang paalala mo sa atin sa hapon po ito, wala pong iba kundi dapat ay mabigyan natin ng glory ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng ating pong Biblia, kahit po na kumain lang tayo o uminom, gawin natin yan para po sa glory po ng Diyos, hindi po para sa ating reputation. Kaya ho, sundan po natin ang isang pang tao na nagpakita rin ng kayabangan at nagkaroon din ng pagkabagsak dahil sa yabang po na meron po siya. So yung leader po ng Egypt, so minsan makita po natin na sinabihan siya ni Aaron kasama ni Moises na palayain yung mga Israelita. Pero ayaw na, hindi siya nakinig at pinadala na sila ng 10 salot ng Diyos. Ayaw pa rin makinig kasi meron naman silang Diyos-Diyosan, marami silang Diyos-Diyosan. Pero instead ho na palayain yung mga Israelites, hindi po niya ginawa, kundi mas matigas pa po siya. Sabi niya, lalo pong
pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipunin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karuwahe. Ipapakita ko sa Paraon sa kanyang bukbo ang aking kapangyarihan. So yan ang naranasan ko nila mula sa Diyos dahil sa kanila pong pagiging mayabang at hindi po sumusunod sa sinasabi po ng Diyos na palayain po ang mga Israelites. Kaya naman, lahat po sila, ano pong ginawa ng Diyos po? Nalunod po silang lahat, pati po ang kanilang mga mahusay po na magdirigma, pati ang lahat po ng kanilang mga kabayo na doon. Yan po makikita natin sa ating pong Genesis chapter 14 verse 28. Nang bumalik na sa dating dagat, ano pong nangyari po sa kanila? Basahin po natin. Natabunan ang mga karuwahing kabayo ng Paraon, pati ang kanyang buong bukbo at walang isa mang natira. So isipin po natin yung isa wala pong natira sa kanila dahil sa kanilang pong pagiging mayabang at hindi po sumunod sa sinasabi po ng Diyos. Kaya po, diyan, sa kwento po na yan, ang nais pong ipaalala po sa atin, may kahinatnan po ang ating pong pagiging mayabang at hindi po pagsunod po sa Lord. Amen po? Kaya meron pa, marami pa pong tao sa Biblia. Ito, naniniwala ko na kilala niyo rin po yan kung sino po yan. So, si King Saul, siya lang naman ang pinakaunang king sa Israel. So, yung first king natin sa Biblia na nanguna sa mga Israelita. So, makikita mo natin na nung una, siya naman ay sumusunod sa sinasabi po ni Samuel bilang propeta na sinasabihan ng salita ng Diyos at sinasabi sa kanya. Noong mga simula, sumusunod siya, pero dumating ang panahon na hindi na po siya nakinig. Ginagawa niya na lang kung ano ang sa tingin niya okay. Kung sa tingin niya kung ano ang mas bagay para sa kanya. So minsan siya inutusan ng Diyos sa pamamagitan po ni Samuel na ang isang lugar na kanila pong sasalakayin, which is yung Amalekites. Lahat ng nandoon, pati yung king, mga babae, lalaki, bata, matanda, pati mga kayamanan, patayin po nila, sunugin po nila. Pero ano po ang ginawa ni King Saul? Hindi niya po pinatay si King Aga, tinubi niya, and yung mga matatabang kahayupan, tinabi niya. Ang rason niya naman, ihahagod ko naman siya sa Lord. Yung mga matatabang baka na nakuha namin, ibibigay ko naman, sasacrifice ko naman sa Lord. Kaya nga doon natin makikita sa Biblia mo natin, na sinasabi ko ng Diyos, mas mainam ang pagsunod kaysa sa handog. O dito, hindi niya po ginawa iyon, and ano po kaya nangyari po sa kanya? Dahil po sa kanya pong pagsuway, sabi diyan, ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at katigasan ng ulit-ulit ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat tinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. So, king po itong si Saul, pero hindi po again nagdalawang isip si Lord na ibigay sa kanya ang karapatang parusa sa kanya pong pagiging mayabang. Kaya nung mga sumunod po na laban, dahil wala na po sa kanya ang Espiritu po ng Diyos, umalis na po sa kanya ang Espiritu po ng Diyos, talo na po sila sa laban. Yan, kaya binunod ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Kasi ayaw niya mapahiya na magugutan siya ng ulo ng kanyang pong kalaban. Kaya pinatay niya na lang po ang kanyang pong sarili. So isang makikita mo natin ugali sa mga taong mayabang, huwag na natin tingnan ng iba, kundi bulungan na lang natin ang ating mga sarili, baka tayo po yun. Tulad ng ginawa ni Saul, sa taong may ugali pagiging mayabang, hindi mo nakikinig. Yan, hindi po nakikinig ang taong mayayabang. Ang sinusunod lang ay ang kanila pong gusto sa kanila pong sarili. And makikita pa po natin nung minsan po si David, kilala niyo naman po si David, na naging kalaban or kinalaban niya po si Goliath. Diba? Sino po ang panalo doon? Sa labanan ni David at si Goliath. Mananalo po si David. And instead po na maging masaya si King Saul dahil natalo ni David ang kalabang napakalaki. Nagalit pa po siya. Nagalit siya dahil ang mga tao binigyan ng
praise si David sa pagkapanalo kay Goliath. Sabi diyan, labis niya itong ikinagalit at naging masama ang pagtingin niya kay David. So sa taong mayabang, bukod sa hindi po nakikinig, ano po ang ugaling pinakita ni Saul po dito? Takot na malamangan ng iba. Takot na malamangan ng iba, kaya nakita niya na si David ang nanalo doon sa labanan kay Goliath. Kaya galit na yun at naging masama ang pagtingin niya. Kaya po, sa consequence po na ginawa ng pagiging mayabang po ni Saul, minsan ang pride ay maglilibin po yan sa atin para kainggitan ang ibang na umuunlad sa buhay. Bahay yung kapitbahay natin umuunlad, kinakainggitan natin sila dahil tayo ay nalalamangan na nila. And ang masaklap po doon na wala yung anointing ni Lord sa kanya bilang hari. Kaya ho, sabi ng ating 1 Samuel chapter 16 verse 14, now the Spirit of the Lord had departed from Saul. So, and an evil spirit from the Lord tormented him. Pag bumalik doon, yung spirito po ng masama, nagpahirap yun kay Saul dahil sa kanya pong ginawa. And the latter part ng kanya pong kwento, ng kanya pong pagiging king, namatay po siya. So dahil po yan lahat sa pagiging mayabang po niya. Kaya ito rin pagiging mayabang sa kwento po ni Saul, sa buhay po niya, ay maglilin yan para ikumpara natin ang ating pong mga sarili sa tagumpay po ng iba. And mawawala yung anointing ng Lord sa ating pong mga buhay once na tayo po ay naging mayabang. Kung iisipin po natin, again, pwedeng sabihin ni Lord sa kanyang sarili, hindi ko pwedeng alisin si Saul kasi mawawalan ng king ang mga Israelita, mawawalan ng pastor, itong simbahan ito pag inalis ko to. Pero hindi ganon. Yun ay nawala ang pabor ng Diyos sa kanya. Kaya pride sa ating pamumuno, lalo sa ating panambahan, is gonna cause disobedience and, ano sabi po dyan, mawawala po ang pabor ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, tandaan po natin yung king po yan. At bigyan pa po natin ng isa pang magandang halimbawa na king din po sa Biblia. So, sino po yan? Si King Uzziah po yan. Siya po ay namuno sa Judah ng 52 years. Nagsimula po siya mamuno at the age of 16 years old. So marahil grade 10 pa lang siya, naging king na po siya. And ang haba ng kanyang paglilid, 52 years. And sa kanyang pong pamumuno, nagkaroon po ng maayos na kasundaluhan ang Judah. And lahat ng labanan, kahit malalakas po ng mga kalaban, kaya po nilang talunin. Sapagkat nandoon po ang pagsama po ng Diyos kasi sabi diyan, sinusunod niya naman yung mga sinasabi sa kanya ng Diyos. Sinisik niya yung guidance ng Lord mula sa kay Zechariah. Kaya na-experience niya yung favor ni Lord. Kahit na gaano kalakas, kahit gaano karami ng kalaban, panalo po sila. Hindi po sila natatalo. Pero minsan, naisip niya sa kanyang sarili dahil po sa kanilang pong pagiging panalo sa labanan, ano po yung inisip niya? Inisip niya na dahil yun sa kanya. Kaya lagi silang panalo sa labanan. Naging mayabang po siya. At ang pagiging mayabang niya, tingnan mo natin, bumagsak po siya. Kaya isang pagpapaalala mo sa atin, sino man po tayo, church leaders man po tayo, leaders man po tayo sa family or sa trabaho, huwag nating sasabihin ang accomplishments ng lahat kung nasaan tayo dahil sa atin. Dahil magaling tayo, dahil malakas tayo, dahil matalino tayo, dahil mahusay tayo, hindi po dahil doon. Kasi babagsak tayo pag ganun po ang sinabi po natin sa ating pong mga sarili. Kaya ano po ang nangyari po sa kanya, ay nalumpo po siya. Kaya anong sabing papaalala sa atin ang salita ng Diyos mula po sa Jeremiah 9 verse 23. Basahin po natin. Huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan, unang malakas ang lakas na kanyang taglay, ninang yaman ng kanyang kayamanan. Sa ating mga sarili, huwag daw natin sabihin na dahil dun sa atin. Okay yung buhay natin yan kasi meron tayong mga trabaho.
okay yung buhay natin ngayon kasi meron tayong mag-graduate na anak, maganda ang trabaho nila, nagsusupport sila sa atin, kaya okay yung life. Hindi daw dapat natin sabihin gano'n sapagkat ikakabagsak po natin yun. Siya po'y nalumpo dahil po sa kanyang sinabi na lahat ng tagumpay dahil yun sa pagiging leader ko. Magaling ako, mahusay akong leader. And sometimes, ang ginawa niya, dahil ang tingin niya sa kanyang sarili, napakataas na, siya na mismo ang pumapasok po doon sa templo para maghandog. Which is yung alam po natin yung background po doon sa templo, ang naghahandog, walang iba kundi ang mga priest lamang. Pero siya, dahil mataas na ang kanyang tingin sa sarili po niya, siya na mismo ang pumapasok po doon sa tabernacle na pinagbabawal ng Diyos. Siya na po ang gumagawa ng mga paghahandog doon sa loob. Kaya ho, nalumpo po siya, at ano pong sabi diyan, tinanggalan po siya ng katayuan sa lahat ng ministry. Again, king po ulit yan. Pero dahil sa pagiging mayabang, pinanggalan po siya ng ministry. Pinalabas siya agad ng mga paring nandoon. Diyan, pinalabas sila ito agad. At sabi diyan, hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyo siya pinarusahan ni Yahweh. Kaya ho, makikita ko natin, sabi niya, sabi-sabi lang natin tinanggalan siya ng ministry. Tingnan natin ang Panginoon Chronicles chapter 26 verse 20 hanggang 21. So basahin po natin yung naka-highlight. Inalisan ang lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. King po yan, at di niya ulit sinabi na pag wala itong taong ito, paano yung mga Israelita? Hindi lang hinayang ang Diyos dahil again sa kanyang pagiging mayabang, natanggal po siya sa ministry. And sundan pa po natin, isa pang king sa Biblia ulit. King Nebuchadnezzar. So si King Nebuchadnezzar, sino po ba? Siya lang naman ang king na, kung maalala po ninyo, ang kwento po ng tatlong kaibigan po ni Daniel na hinulog po sa pugon. So siya po ang nakakita rin ng kapangyarihan ng Diyos na hindi po nasunog yung tatlong kaibigan po ni Daniel. At siya din ang pinaka-great na king sa Babylon. Minsan, siya ay nanaginip sa ating chapter 4, na naginip po siya na malaking puno hanggang langit at mayabong ang dahon. In-interpret po ni Daniel, ang kahulugan po nun, yung puno na hanggang langit at mayabong ang dahon hanggang sa kaulapan, siya yun. Na ibig sabihin, nagmamayabang na siya. Kasi ang sabi niya, again, credit niya po sa kanyang sarili kung bakit naging maganda ang Babylon. Sabi niya, he said, "Is not this the great Babylon I have built in a royal residence by my mighty power for the glory of majesty?" So siya, sabi niya, naging maganda ang lugar nito, naging maayos ang lugar nito, naging maayos ang ministry, naging maunlad ang ministry dahil sa power ko yun. Yun po sabi niya, dahil yun sa kaya kong gawin, dahil yun sa mahusay akong mag-lead. Pero ano po ang nangyari po sa kanya? Nabuang po siya. Nabuang po si King Nebuchadnezzar. Naging asal hayop at naging itsura niya rin po hayop. Tingnan mo natin ang ating chapter 4 verse 33 kung anong nangyari po sa kanya. Itinaboy siya na sa parang at kumain ng damo ang tulad ng baka. Nabasa siya sa hamog, umaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila, at ang buko ay naging tila buko ng ibon. Tingnan mo natin kung paano binagsak din po siya ng Diyos. King din po ulit ito, great po na king. Kaya ganyan din po ang pagkisabi ng ating pong Kawikaan chapter 29 verse 23. Ang magpapabagsak po sa atin ay yung kayabangan po natin. Amen? Kaya ho, sabi diyan, ang hangat sa atin ng Diyos bilang mga Christian ay maging mapagpakumbaba. Sapagkat ang mapagpakumbaba, yun ang makakaranas po ng karangalan po ng Diyos. Kaya ho, sa atin po, lahat ng tagumpay po natin sa buhay, sa trabaho na meron tayo, bilang mga magulang, makapagpatapos tayo ng mga anak po natin, huwag natin sabihin na dahil sa atin yun, kundi sabihin natin dahil sa grasya at habag ng Diyos. Kaya anong sabi po dyan? I-recognize po natin na si Lord
ang totoong source po natin. Hindi yung lakas po natin, hindi yung dahil matalino tayo, hindi dahil po mahusay o masipag po tayo ngayon, na-accomplish po natin ang mga bagay na meron tayo ngayon. Yun ay dahil lamang sa grasya po ng Diyos. Amen po? Kaya ganyan din ang pagpapaalala ng Diyos doon pa sa mga Israelita sa unang kasunduan po nila sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Ito ang paalala ng Diyos po sa kanila na huwag niyong iisipin na ang kayamanan ay bunga sa sariling lakas at kakayahan. Maliwanag po. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Diba? Maliwanag lahat ng meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, about sa trabaho or sa family, dahil po yun sa biyaya ng Diyos sa bawat isa. Hindi po dahil sa ating mga sarili, porkit may trabaho tayo, porkit graduate na yung mga anak natin, porkit maayos yung trabaho nila, porkit nagsusupport sila, kaya okay tayo ngayon. Hindi po yun dahil doon, kundi dahil po sa kung ano ang ginagawa ng Diyos at dahil sa kabutihan po ng Diyos. Tingnan pa po natin ang isang malaking tao din, malaking katayuan sa Biblia po natin. Kung kilala niyo po yan si Haman. So si Haman po ay pangalawa sa pinakamataas po na mayroong katungkulan sa lugar po nila. Siya po ang vice ni King Xerxes sa buong po ng Esther, kung inyo po maaalala. Siya po ay talaga namang kilala at sabi nga dito, lahat ng tao, lahat ng tauhan po doon ay lumuluhod po sa kanya pag nakikita po siya. Ganun yung power na mayroon po siya sa lugar po nila. Pero, at yung ganyang katayuan, pinagmayabang niya mismo, pinagkalat niya. Sabi niya sa ating chapter 5 verse 11, sa kung ano ang ginawa ni Haman, ipinagmalaki niya po yun lahat. Na mayaman siya, meron siyang maraming anak, mataas ang kanyang katungkulan, at meron siyang, sabi niya, sabi dito, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo, ipinagkalat niya yun, pinagmayabang niya yun. Pero kung titingnan mo natin sa kwento ni dito sa Esther, itong si Haman dahil mayabang at gahaman po sa glory, may isang tao hindi po yumukod sa kanya. Hindi po siya niyuyukuran pag nakikita siya. Alam niyo po kung sino? Si Mordecai, na tito po ni Esther. Nag-alaga po kay Esther. Nag-gagay po kay Esther, si Mordecai. Minsan niyang pinag-isipan si Mordecai na bitayin. Kasi nagagalit siya kay Mordecai. Bakit hindi lumulod sa kanya? Bakit di sumusunod sa kanya? Bakit di nagbibigay ng galang po sa kanya? Kaya pinag-isipan niya na bitayin na lang. So kaya niyang gawin yan kasi malakas ang kanyang katungkulan sa kanilang pong lipunan. May isang sabi niya lang sa kanyang pong mga utusan, sa kanyang mga alalay, kaya-kayang gawin. Kaya naman, isang gabi nagplano si Haman, nagpagawa po siya ng bitayan para po bitayin po si Mordecai. Pero nung gabing nagplano po siya para po ipapatay or ihang po si Mordecai, yun din yung gabi na hindi po makatulog si Haring Xerxes. Kaya hindi po makatulog si Haring Xerxes. Ano po ang kanya pong ginawa? Nagbasa po siya ng kanila pong history, yung book po na mayroon po sila na nakalagay kung ano lahat nangyari sa kanila pong lipunan. Kaya naman, nabasa niya doon na mayroong isang taong nagligtas sa kanyang buhay. Kasi yung tao na yun, nakakita na pinagplanuhan na patayin si King Xerxes at yung tao yung walang iba kundi si Mordecai. Sinabi yun ni Mordecai kay Esther, kaya naisulat sa aklat. Kaya naman, napatanong si King kung ano na daw ang naibigay na reward doon sa taong nagligtas sa kanyang buhay para hindi siya mamatay. Sabi nila, wala pa. Wala pang naibibigay na reward. Kaya kinaumagahan,
pumunta si Haman doon kay King Xerxes. Ano po ang sabi mo ni King kay Haman? Haman, sabi niya lagi, hi si King. And ngayon, tinanong niya, ano ang nararapat nating ibigay na reward or kagawaran dito sa taong nagbigay o ng taong nagligtas sa aking buhay? So ngayon, dahil akala ni Haman na siya yun, sabi niya, bigyan mo siya ng kasuotang maganda at pasakayin mo siya sa kabayo mo at iikot mo siya sa buong lugar. Bigyan mo siya ng kagawaran na napakaganda. Kasi nga ang isip niya, siya yun. At anong sabi po ni King sa kanya? Gawin mo yon kay Mordecai. Ano ngayon ang naramdaman po ni Haman? Umuwi po siya ng bahay, umiiyak, kasi ang akala niya, siya yung gagawa ng ganong klaseng kagawaran, pero si Mordecai pala ang tinutukoy ng king na bigyan ng ganong klaseng paggawad, ililibot at papasakayin po sa kabayo at bibigyan ng magandang kasugutan. Sa madaling salita, si Mordecai hindi naman siya kumuha ng pagkilala. Na sinabi niya kay Esther na, Esther, sulat yung pangalan ko dyan at mabigyan ako ng karangalan. Hindi niya sinabing gano'n. Pinasulat niya lang kung ano ang kanyang ginawa. And makikita mo natin sa kanyang pagpapakumbaba, hindi naman siya naghangad din na mapasama yung iba. Siya ang ginawaran mo ng Diyos ng karangalan. Kaya makikita mo natin, at isang pagpapaalala sa kwento po ni Haman at ni Mordecai, huwag na huwag po natin pag-isipan ng masama ang iba. Baka ang iniisip nila natin sa kanila sa ating mangyari. Amen? Huwag natin silang pagtanuhan na saktan or gawa ng hindi mabuti. Baka bumaliktad yung pangyayari at sa ating mangyari kung anong iniisip natin masama sa iba. Kaya ang iniisip ni Haman na bitayin si Mordecai, sa kanya po nangyari yun. Pinabitay siya ng king doon sa kanya pong pinagawang bitayan. Sabi ko ng ating chapter 7 verse 10, maliwanag, basahin po natin. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay niya si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galing ng hari. At kung ano ang katayuan ni Haman, yun ang binigay kay Mordecai. Kaya ho, again, napakaganda natin paggulay-gulayan sa kwento po nila. Hindi tayo maingit sa iba. Huwag natin pagplanuhan ng masama ang iba, baka sa atin mangyari ang bagay po na iyon. Kaya ho, ang pride, minsan, yan ang magulit sa atin para isipan ang masama ang iba. And yun din ang dahilan na ikakasira mo natin dahil sa ating pag-isip or pagbibigay mo ng pagpapahirap sa ating pong mga kalabang iniisip. Yan ang sabi ng ating pong mga awit, naging totoo po sa buhay nila. Taong mapagpakumbaba, yan, siya niyang itataas. Ngunit lahat ng mayabang sa lupa ibabagsak. And ganyan din sa ating 149 verse 4, si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hiram, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang binibigay. So isang susi pala sa buhay upang maranasan natin ang tagumpay na mula sa Lord, panatilihin natin ang ating sarili na mapagpakumbaba. Amen po? Amen. Kaya po, minsan pa, kahit puntahan po natin ang last chapter ng ating pong Biblia, na minsan ding nagpakita ng kayabangan. Isa sa 7 na church na binigyan ng sulat. Pero ito ang sabi mo nila, yung church ng Laodicea, hindi nila kailangan kasi mayaman naman sila. Okay naman yung church nila, walang pangangailangan. Sabi ng ating Pahayag 3:17, ito po ang sabi ko nila dyan. Sinabi mo ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalabang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. So sabi na sa kanilang sarili, sa church po nila, sagana naman ang kanilang panambahan. Kaya wala nang bagay na kakailanganin pa.
Kaya dyan sa kwento po na yan, isang magandang pagpapaalala din po sa atin na ang yabang, minsan yan yung magpapabulag sa totoong katayuan po natin. Uulitin ko po, ang yabang, yan ang magpapabulag sa totoong katayuan po natin. O may kilala po ba tayong mayabang? At ito po ang masaklap sa atin bilang tao. Diba? May kilala po ba kayo na mayabang pero sa totoo wala naman talagang ipagmamayabang? Diba? Wala naman talagang may pagmamayabang pero sobrang yabang, magsalita, umilos, gumalaw, talaga naman makapaghayag ng kanilang sarili, ng kanilang buhay. Napakayabang. Pero kung titingnan natin ang katotohanan, wala naman talagang may pagmamayabang. Itong Laodicea, sabi diyan, nagmayabang sila, di nila nakita ang kanilang totoong kalagayan. Kaya ho, ganyan din ang pagpapala sa atin. At anong ginawa sa kanila ni Jesus? Nirebuke po sila. At winarn po sila. Na huwag sila magsalita na mayabang. Kaya ho, sabi nga din ang ating makayag, verse 19, sa ating chapter 3, sinasaway ni Lord yung mga mayayabang. Winawar ni Lord yung mga mayayabang. Lalo kanya pong minamahal. And nag-search din po ako sa internet po natin ng alam na alam ninyong lahat kung ang taong nagmayabang at anong nangyari sa kanila. At ito yung aking nakita sa internet. Alam niyo po ba yan? Alam niyo po yan? Alam niyo po yan lahat. Yan po ang Titanic, yung pinakamalaking barko, di ba? So ano po ang background po niyan? Yan lang naman ang sa panahon po nila ang pinakamalaki at pinakamaganda, pinakamabilis na sasakyan. At mayayaman lang ang nakakasakay dyan. And sabi dyan, itong Titanic nito, itong barkong ito, so on April 10, 1912, from Southampton, England, with New York City as its destination. Pero, sa aking pagbabasa ay meron isang taong tinanong, gaano ba ka-sigurado or kabilis or ka-piwasay sumakay sa barkong ito? At ang sagot ho ng captain ng barkong ito, kahit ang Diyos di niya kayang palubugin ang barkong ito. Ganun po ang kanyang sagot. Para makasigurado ang lahat ng sasakay doon ay ligtas. Ganyan po ang kanyang nagsagot na kahit si Lord at ang Diyos, hindi niya kayang palubugin. Pero alam naman po natin ang kwento, ano lang po ang naging katapat? Yelo lang po ang naging katapat ng malaking ng barko. Well, bumagsak ang pinakamalaki, pinakamabilis, pinakamagandang barko sa daigdig noong panahon po nila, 1912, bumagsak. Kaya napakagandang pagpapaalala sa atin, sabi ng salita ng Diyos, mula sa ating pinagkaan sa simula hanggang sa wakas ng Biblia po natin, ang pride, yan ang makakasira sa atin at makakapagpabagsak sa atin. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mga king po iyon, di ba? Si Adan at si Eve, hindi inisip ni Lord, wala nang mamumuna dito or mamumuno, mag-aalaga dito sa ministry na binigay ko sa kanila. Yung mga king, si King Saul, si King Nebuchadnezzar, si King Uzziah, paano pag inalis ko to? Wala nang mag-lead sa mga tao. Pero sabihan, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit pastor ka pa, kahit missionary ka pa, kahit bishop ka pa sa church nyo, once naging mayabang ka, babagsak ka. Amen? Kaya po, sa ating pong pagtatapos sa mga kwento ng mga tao mula sa ating pong Biblia na nakuha natin ang pagpapatunay na sinasabi ng ating salita ng Diyos na ang nagmamataas ay kanyang ibabagsak, ang hamon sa atin ngayong hapon, maging mapagpakumbaba tayo. Amen? Amen. Sabi natin Ephesians 4 verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another and love. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Sabi ng ating 1 Peter po, sa yan po sinasabi mo natin. In the same way,
you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, okay, basa mo natin ang highlight. God opposes the proud, but shows favor to the humble. So nakalimutan kong sabihin sa inyo, si King Nebuchadnezzar, na minsan namang nagmayabang at dahil sa kanyang pagiging mayabang, nabuang po siya at naging asal hayop, naging tsurang hayop, nagpakumbaba naman po siya. Nanumbalik po siya kay Lord. And dahil sa kanyang pagpanumbalik po kay Lord, ibinalik ni Lord ang karangalang meron po siya. Kaya ho, sabi natin, verse 6, humble yourself. Therefore, under God's mighty hand, darating ang araw na itataas niya tayo. Kung ang mga mayayabang, may araw sila na ibabagsak ni Lord, ang mapagpakumbaba naman ay may araw sila na iaangat ng Lord. Kahit apak-apakan at sabi-sabihan tayo masasakit na salita ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaaway, huwag natin silang pakialaman at pag-isipan ng masama. Kasi darating ang panahon, sabi ng Lord, hindi kayo ang makikipaglaban, ako ang makikipaglaban para sa inyo. Darating ng araw na may kakabagsak sila, hindi dahil sa ginawa natin, kundi yon ang ginawa ng Diyos sa kanila. Amen? At tayo, kahit na kung ano ang sabihin na sa atin, kahit na masasakit na salita ang sinasabi na, binabato nila sa atin, at talaga namang dinadaw nila tayo, pero balang araw, may panahon din tayo na si Lord ang mag-aangat sa atin mismo. Ibabaman tayo ng mga tao, pero panghahawakan natin na balang araw, iaangat naman tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung yan po ang akin pong na-experience nung ako po'y nag-aaral, nung ako po'y grade senior high. Sabi ko nga po sa inyo, ang story ko ng aking buhay pag-aaral, pag papasok ko sa paaralan, lagi pa akong binubuli sa paaralan. Sinasabihan ng mga Bisaya, Bisakol, mga taga-bundok, may pin pa ako doon. So, gano'n ang mga salitang lagi kong naririnig sa kanila. Pero di ko sila nilabanan kahit kaya ko namang labanan. Pero anong ginawa po ng Lord? Hindi naman po sa pagmamayabang, pero gano'n po ang ginawa sa akin ng Lord. Ako po ang nagtampuan sa aming pong paaralan, sa aming pong klase. Totoo po ang salita po ng Diyos. Basta tayo nagpakumbaba, kahit sabihin natin apakapakan at sirain ang ating pagkatao, balang araw iaangat tayo ng Lord sa hindi natin inaasahan at lubos pa sa inaasahan po natin. Amen? Amen. Kaya po, ito po sa ating pong point number 1, sa hapon po ito, humility is the deep recognition that all we are, all we have, and all we achieve flows solely from God's grace. Anong sinasabi po dyan? Ang totoong kapakumbabaan ay kahit na maging sino man tayo, kahit ano man tayo, kahit ano ma-achieve po namin, lagi natin isip, hindi yun dahil sa ating sarili, kundi dahil yun sa Lord. Amen? Kaya yun po ang sabi mo, ng ating pong, kung bibigyan po natin ang acronym ng ating pong humility, salitang E-G-O, exalt God only. Sa ma-pride naman, ang iniisip lang nila ang kanilang sarili. Pero sa atin, ang hamon at pagpapaalala sa atin sa hapong ito, sa anumang katagumpayan, sino man at anuman tayo ngayon, anumang kalagayan na meron tayo ngayon, dahil yun sa Lord. Kaya ako, ito rin po, nagsulat rin po ako dyan ng quote, nilagay ko mula kay St. Augustine. Sabi ni St. Augustine po dyan, it was pride that changed angels to devils. It is humility that makes men as angels. Totoo po, ang angel, nagmayabang sila, binagsak sila ng Lord. At ang mga taong nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, yun ang itinaas po ng Diyos. Ang susi ng buhay upang maranasan ang totoong tagumpay at ang totoong pagpapala ay ang pagiging mapagpakumbaba. Yan ang sabi ng ating pong Matthew 5:5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ang mga mayabang naman, kahit na sila ang may-ari ng daigdig, pag nagmayabang sila, ibabagsak sila ni Lord. Kaya ho, ganyan din po ang si Lord mismo ang gumawa or nagbigay ng pattern
para maranasan po natin yung pagiging matagumpay sa buhay. Sabi ng Lord, ito yung pattern na binigay ng Lord. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasagalain ang kanilang lupain. So yan yung pattern na binigay ni Lord, yung kumbaga susi na dapat po natin taglayin, yung pagpakumbaba. Kasi ang sabi ng ating mga awit 37, tatamuhin ang mga pagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At lupang iyon na masagana at kapayapaan matatanggap nila. Galing kay Lord. At dahil yan sa ating pagiging mapagpakumbaba. Kaya mo, if we choose to live with pride in this life, God Himself will humble us, no matter who we are. Kahit kamanggagawa pa tayo, kahit pastor pa tayo, kahit leader pa tayo sa church, kahit ikaw pa ang leader sa trabaho meron ka man, once na binili natin ang maging mayabang at sinabi natin, ito dahil may title ako kaya nangyari ang lahat ng ito, ibabagsak tayo ni Lord. Yan ang nakita sa mga kwento. Kaya ho, sabi natin James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So, hindi nilagay dyan, i-humble ninyo yung ibang tao. Sabi dyan, maliwanag, i-humble ninyo yung mga sarili sa harapan ng Diyos. Kaya, huwag muna nating ituro ang ating mga hintuturo sa asawa, sa mga anak. Magpakumbaba kasi. Hindi sabihin natin sa ating mga sarili tulad ang sabi ng salita ng Diyos, ourselves muna, bago natin ituro yung ating mga asawa at mga anak at ang ibang tao. Amen? Amen. I-humble muna natin ang ating mga sarili. Kasi once na itaas natin ang ating mga sarili, itaas natin ang ating pride, ranas nyo naman yan sa inyo bilang may mga asawa, once na inyong i-lead ang inyong mga sarili sa pagiging-pride, hindi talaga kayo magbabati ng iyong asawa. Amen? Amen. Ng iyong manugang, ng iyong kapitbahay, pag ikaw ay hindi nagpakumbaba. Kaya, bilang katayuan sa ating lugar, sabi nga ng salita ng Diyos, mas okay lang maging mahirap. Basta magpagpakumbaba ka lang. Sabi ng salita ng Diyos, okay lang maging mahirap basta hindi mayabang. Amen? Amen. Kaya sa atin, pobre ka na nga, mayabang ka pa, wala na, ano pa nga. Pero diba, sabi ng encourage sa atin, ang mga taong mapagmataas, pag bumagsak, nagapak yan. Pero ang taong mga mapagpakumbaba, bumagsak man sila, wala nang kakasakit. Kasi mababa ang kanilang binagsakan. Amen? Amen. Kaya sabi ng ating kawikaan, sige, basahin mo natin ng malakas in Kawikaan 16:19 po natin. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. May narating ka nga sa buhay, ang yaman mo nga, marami kang pera, tapos mo nga ang mga anak mo, nayabang ka naman. Sabi dyan ni Lord, mas natutuwa pa siya doon, okay lang basta nagbabalat lang ng bawang, basta humble. Amen? Okay lang, yung trabaho natin ay sa Divisoria, basta humble tayo. Pero syempre, ating pinakamaganda sa ating mga buhay, ang gusto lang ipabigay sa atin sa atin ito, maging mapagpakumbaba tayo. Kaya last point po natin sa akin po ito, there is nothing in this life we can only boast of. For all that we are, all that we have, comes from Christ alone. Sa hapon ito, isipin po natin, anong bagay o sino tayo ang may pagmamayabang natin hindi galing sa Lord? Lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Lord lamang. Kaya wala tayong may pagmamayabang. Kaya again, magbitin mo natin ang ating pong ng verse kanina. Ephesians 2 verse 9 and 10.
Hindi ito bunga sa iyong mga gawa, kaya walang ipagmalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon, may gawa ng Diyos. Sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay naghihanda tayo para magpabuting gawa na inanda niya kung una pa man upang gawin natin. Kaya sabihin niyo sa katabi mo, wala tayong nagpagmamalaki sa Diyos. Wala po. Kahit anong titulong meron tayo sa balat ng lupa, hindi natin marapat na ipagmalaki yan kasi hindi natin yan naabot kung wala ang lakas at tulong ng Diyos. Kaya ho, bilang mga Christians, bilang mga katiwala ng Diyos, kahit na sabihin na hindi Christian, bilang tao, huwag tayong maging mayabang. Amen? Sabi ng Tito 1:7 po natin, bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang nagapangsiwa ng Iglesia, hindi siya dapat mayabang. Hindi magagalitin, hindi kasino, hindi magtusok, usapin. Kaya again, sabihin natin sa ating mga sarili, o sa atin mo, huwag tayong mayabang. Huwag nating paghariin ang yabang sa ating mga sarili, kundi ang paghariin natin ay ang Diyos sa ating pong mga buhay. Lahat ng ito ay dahil lamang sa biyaya, awa at habag ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, maraming salamat at pagpalain po kayo ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay maglaan ng pananalangin sa Lord. And bago tayo manalangin, awitin muna natin ang inawit po natin kanina na Lord, tulungan mo kami na hindi kami magmayabang sa inyo, kundi hindi kami pagharian ng yabang sa ating mga sarili, kundi pagharian kami ng iyong presensya. And tulungan tayo mamuhay ng magiging mapagpakumbaba kahit anong iba doon sa atin o sabihin sa atin ng ibang tao. At apak-apakan man nila ang ating pagkatao. Mananatili tayo mapagpakumbaba sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sige po, inaanayahan po ang lahat na tumayo. Pag-ibig po natin ang Lord. Maghari po tayo. And kung minsan tayo naging mayabang sa harapan ng Lord, sinasadyakan po natin or hindi, ay ihingi natin ang tawag kay Lord. At bigyan tayo ng panibagong puso na tayo po'y tulungan, gabayan, pilit na mamuhay ng mayroong pakumbabaan. Sa bahay man, sa buhay man mag-asawa, sa relasyon mo sa manugang mo, sa trabaho man, Lord, help us na maging humble. Hindi namin ituro yung ibang tao, kundi yung aming munang mga sarili. Kaya sige po, ito po yung oras na pagdulog natin sa Panginoon. Lord, speak to us through your songs and worship. Ipunin mo ang puso ng bawat isa. Tunay na kayo po ang marapat na itaas ang mga buhay. Sa iyong pag-ibig, inalangin ang iyong pagtanggap. Inanap ang iyong katwiran. Iyagap ang iyong kaluluhan. Minsan pa po, nalulungan. Manalangin sa iyong kalinga. Dalangin
halika, Panginoong Jesus, maghalika. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghalika. Minsan pa po, nalulungkatin, Lord, tulungan mo kami malungkatin po sa inyo. Dahil sa iyong pag-ibig, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Nahanap ang iyong kalooban, inayakap ang iyong kalooban. Ang pari ko, Lord, maghalika, maghalika, Panginoong Jesus, maghalika. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghalika. Lord, maghalika sa buhay ng bawat isa. Halika, halika, Panginoong Jesus, maghalika. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghalika. Sige po, this time, para po manalangin sa Panginoon. Na Lord, patawarin mo kami kung minsan po kami naging mayabang sa harapan po niyo, naging mayabang sa harap ng ibang tao, gawin kung paano po kami magsalita, gumawa, or kumilos, Panginoon. Yun ay pagpapit po natin ang ating pong mga sarili. Panginoon, salamat po Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpakumbaba sa harapan po niyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibaba, Panginoon, ang ating mga sarili galing sa ibang tao, O Diyos. Patawarin niyo lamang po kami kung isang kami naging mayabang
Ang lalaki po namin, lutuban niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang tuluyan ang aming mga sarili ay may ibaba namin sa harapan po ninyo at sa harapan ng ibang tao, Panginoon. Salamat po, Ama. Kayo po ang Diyos, ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na aming napakinggan po, Panginoon, na wala po sa inyo. Salamat sa kapayapaan, sa kalalakan ng aming mga puso, sa pag-encourage, sa pag-alala po sa amin. And Lord,